on natin tong solar system natin. Sayang ng init. Ba't hindi nag-on? Discharge na naman siguro yung battery. Pag wala kasing power yung battery, hindi mag-on tong solar charge controller kasi dun lang siya kumukuha ng initial power para mag-on. So kailangan natin ng mag-parallel ng external power supply niya para masupplyan lang initially itong solar charge controller at gumana yung solar system natin. Isang feasible way para masupplyan siya ng other source ng 12 volts is yung baterya ng sasakyan. Tara, kunin natin yung battery ng sasakyan. At ito na nga guys, naipwesto na natin siya katabi ng battery. Ready na for parallel setup. Pumitik na siya. Nag-on na yung system natin. Tara, okay na to. Parallel lang tayo. Gumagana na tong solar system natin. Bali sa solar charge controller natin meron na siyang 12.7 volts at sa yung battery is may 11.6 volts na. Bali hindi muna natin i-on tong inverter natin. Makikita nyo nakababa pa yung breaker nya. Hihintayin muna nating mag-charge, makarecover yung battery natin, saka natin i-on tong inverter natin para sa supply, para ma-charge muna yung battery natin na na-discharge. For the meantime, isosoli na natin yung baterya ng sasakyan para since okay naman na itong solar panel natin. So yan, i-adjust din natin itong low voltage protector para sa setting. Nagalaw kasi natin yan last time. Balik ko siya sa dating setting para hindi na nadi-discharge ng tuluyan yung battery. So for now, hintayin muna natin siyang ma-charge bago natin ilipat sa solar yung supply. That's it for now guys. Thank you for watching.